Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:55. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marahay na aga ko po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado lokal. DSWD SLP sa Kadiwa sa Bicol nagkita ni na 57,000 pesos sa sarong aldaw. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, 10 mga police service dogs o K9 na ikukuriyat ngunya na simana na inut ng ipinagkuriyat kanda nakalihis na traslasyon. Pamayupa ka na mga barata sa lado lokal, lalaki kabali sa wanted person duman sa Banwaan Kanbuy na may kasong qualified theft, arestado ka na mga autoridad. Suspect sa kasong sexual assault, arestado man ka na PNP. 24 anyos na babae gadan kana mabungguanin na motorsiklo. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, handog ng Pangulo serbisyong sapata para sa gabus, naging matarayumpo digdi sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur. Congressman Elry Villapuertia tinututukan asin itinutulod ang patakaran sa paggamit ka na AI sa papaabuto na naperilian. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, anom na banwaan sa sarong probinsya kanda Bicol, naging drug cleared sabi kanda PDEA. Uwa mabugtakman din sarong opisina sa parte mismo kanda sarong probinsya sa Bicol. Yan ang mga headlines kanda mga barata, mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang liwat maray na aga, ako po si Junel Cuba. Ngunyan sa detalyes kita kan sa tuyong mga barata sa lado lokal. Maabot sa 150 milyones pesos na livelihood assistance para manda sa 31,000 na mga benepisyaryo kanda tupad sa Kabikulanda. An itinaukan na dul kan nagtalikod na aldaw kanda Biyernes o minabot sa 150 milyones pesos na kantidad kan livelihood assistance ada ipinagawaras kan Department of Labor and Employment dul Bicol sa abuton sa 31,000 na mga benepisyaryo kaniya sa tulong pangkabuhayan ng ating disadvantaged workers. Asin iba pang mga programa ini kasabay man kanda selebrasyon kanda birthday ni President Ferdinand Marcos Jr. kan nagtalikod na aldaw kan Biyernes September 13. Apor kay anda maabot man sa 2,000 na mga local asin overseas job vacancies ada buminida sa bagong Pilipinas Job Fair kan Department of Labor Bicol sa timang handog kan na Pangulo serbisyong sapata para sa lahat, nagbukas nin ribo-ribong trabaho para man sa mga Bicolano ana mahiwas na job fair. Inilatag sa anom na estratehikong lokasyon ang pagsasagibok kan job fair sa mga probinsya kan Albay, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, Sorsogon asin man sa probinsya kan Camarines Sur. Basado kay Labor Secretary Benvenido E. Laguesma
nagpasairarom subuot ana mga nasambit ng interbisyon sa dedikasyon kan na presidente asinman kan gobyerno ana pagdulnin bastanting dekalidad na serbisyo para sa gabos na mga Pilipino na matian iyan kan mga Bicolano kan nagtalikod na aldaw kan na Biyernes. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, iba pang detalyes kan barata sa lado lokal, ipinagtao kanda Department of Social Welfare and Development DSWD Bicol ang maabot sa 57,000 anda naging kita ninda sa mga programang pagpartisipar sa asosasyon kanda Sustainable Livelihood Program sa isinagibong kadiwa ng Pangulo sa manlain-lain na parte kan Bicol Region. Basado sa opisina kan DSWD sa Kabikulan, nagkaigwa nin pagkakataon ang mga SLP Association na maipahiling anda mga kabuhayan kan mga beneficiaryo kan programa sa anom na KNP sites. Dua sa Albay, mantang pigsaro man sa probinsya kanda Camarines Norte, Sorsogon, Catanduanes, asinman sa probinsya kan Camarines Sur, sa irarom kan KNP program na ibinta ang mga SLP associations ada sa indang mga produkto asin reasonabling presyo anasambit ng inisyatiba parte kan selebrasyon kan pakikisumaro sa selebrasyon kanda kumplianyo ni President Ferdinand Marcos Jr. kan nagtalikod na aldaw kanda Biyernes, September 13, 2024. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Bicol Central Station na nagkukuno-kuno sa mga pasahero alagad mayong naging problema huli sa dagdag na mga bus. Buyet Padere sa detalye. Maski nga ni grabing pasayro asin halaban naging pila dyan sa Bicol Central Station ka nakaaging aldaw pagkatapos kan translation possession asin ka nakaaging mga parada mayo naging problema sa lambit ng terminal. Sigon kay General Pulocon, kadaklan sa mga pasahero itong maorli sa ilang mga banwaan sa Pili, Laguna asin iba pang banwaan. Ang mga ini nagkuno-kuno sa terminal alagad mayo naging problema. Sigon kay Bulocon, inihuli sa dagtat na mga bus na pinarakan mga bus company. Biglalauman na mas madag sa mga pasahero sa maabot na fluvial possession alagad preparado subot ang Bicol Central Station pati na sa seguridad planchado na sigun pa kay Bulocon para sa BBS News. Boy Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, pinagkakarkulong labi sa 900 na mga dibutos ang nakisumaro sa ginibong traslasyon kan nagtalikod na aldaw kanda Biyernes, September 13, 2024. Iyan kasumpay man kanda selebrasyon kan Peña Francia Festival sa laog kan Siyudad Canaga. Ang record na ini gikan sa Multi-Agency Coordination Group o ang pinagaapod na MAG na uminabot sa sobra sa 900,000 na mga dibutos. Ang sindang na i-record sa final crowd na nakisumaro sa nasambit ng okasyon anda pagkakaigwa kada prosesyon mientras na personal na pinagpanginutan ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andrew P. Dizon anda pagsasagibukan inspeksyon kan seguridad na iliatag paraman sa ginibong prosesyon. Nagsagibo si Dizon ninda busising ocular inspection sa mga itinalagang command post tanganing masiguro ang preparasyon kan kapulisan sa pagdanay kan maraya asin kaligtasan na ginibo sa nasambit ng aktibidad. Puwera kayan pinagasiguro kanda nasambit ng opisyal ang maray na kamugtakan kan kapulisan sa paagi subuot kan mga lakdang na ginibo siniguro kan Police Regional Office No. 5 ang sa indang preparasyon tangani man na magdanay ang solemnity asin man seguridad sa pagsilibrar kanda Peña Francia Festival asin padago subuot ana sa indang lado sa pakikipagtabangan sa mga lokal na mga autoridad tangani man na mas lalong mapagtibay asin mapakusog ang seguridad sa laog mismo kan syudad para man sa mga gigibuhon na mga okasyon kini ngunyan na nasimana.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, satellite voters registration sa naga tapos na maparehistro sa uring aldaw, posibleng dikit na sana pinaglalauman kan Comelec. Darrell Banya sa detalye. Tapos na ang pagkondusir ng satellite voters registration sa bilog na 27 barangay kan siyudad ni Naga. Sigun sa Comelec officer kan Naga, na sa mga darakulang barangay nagkondusir ng 2 beses kapag parehistro. Urog na sa barangay Kararayan, San Felipe, Concepcion Pequeña asin Concepcion Grande, kung kaya piglalauman na dikit na sana ang maparehistro sa uring aldaw kan voters registration sa maabot na September 30. Piring man na ang 2 beses na ginibong voters registration sa Bureau of Jail Management and Penology sa mga PDLs kung sa NN nagkaigwanin 50 ang mga nagparehistro, mantang sa ikaduwang aldaw nagkaigwamanin 119. Mientras tanto, ang Comelec nagpaluwas na ng resolusyon na pwede nang maka-download via online sa Comelec website ang mga forms at mga ma-file ng Certificate of Candidacy na nakatalaan mag-phone sa Oktubre 1. Sagod ini sa Oponda Lunes hasta Domingo hasta sa petsa 8. Sigon sa ahensya kinakaipuhan, nabasahon na maray ang mga guidelines asin ang pag-file ng COC ba kung gustong sabihon na official candidate na. Orog na taday pa managpupo ng campaign period. Pagirumdum ka na ahensya na ang mga mabalgar, urog na sa election campaign, igwada ang maaatubang na penalidad. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, preparado ang 10 police service dogs o ang pinagapod na K9 units kan Camarines Police Provincial Office parmada sa kabilugan kan okasyon sa kapiestahan kan siyudad kan Naga. Ada nasambit na nga mga K-Dog o K9 sigun sa PNP Provincial Office kan Camarines Sur. Ipapakuryat ang mga K9 units tangani man na masiguro na mayo ni makakalusot na mga illegal na mga kontrabando sa pagsagibok kan mga aktibidades sa laog kan Naga. Ada nasambit na nga 10 K-Dog sa aninot naman na naidispatch sa kan nakalis na traslasyon digdi sa laog kan na siyudad kan na Naga. Anda mga iniya, liwat ngunya na simana, ninulita sunod-sunod ang mga okasyon na liwat na ididispatsa sa mga matatao nga mga lugar. Ana mga ini, anda pinaga-training mapadapit man sa illegal na droga, bomba asin iba pang klaseng training. Nainot kaya anda Bureau of Fire Protection digdi sa laogan siyudad Naga, Guaman, nin pinagkuriyat na K9 units, yan tanganing makatabang sa pagsingot kana mga kontrabando digdi sa laog kan siyudad Naga asin makatabang sa seguridad na pinaglalatag kan mga autoridad. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitang nyanda sa lado lokal, sarong lalaki kabali sa pinagapod na wanted person sa Banwan kan Buhi, Camarines Sur na may kasong qualified theft and arestado kan mga miyembros kan Philippine National Police. Iyan sa ginibong manhunta operation. Matrayon pong isinagibo kan mga miyembros kan Philippine National Police kanda Banwan kan Buhi sa panginginot ni Police Major Kenny Tanchado anda OIC sa parte kanda barangay kan Tambo Buhi, Camarines Sur kana sudma na nagresulta kan pagkakadakop kan sarong lalaki na igwanin kasong qualified theft. Ninuli man kan visa kan warrant of arrest na ipinagpaluwas kan Regional Trial Court Branch 53 Guagua, Pampanga. Iyanda kana nagtalikod pang Nobyembre 8, 2023. Nagkasanin manhanta Charlie Operation ang kapulisan kan Buhi PNP nagresulta sa pagkakadakop ki alias sa iyon 35 anyos sa soltero kan Proctris Barangay Tambo Buhi, Camarines Sur alas 6:50 nin pagkabanggi kanda sudma kanda ini madakop kanda mga miyembros kanda PNP sa kasong qualified theft. May
piyansa na nagkakantidad 4,000 pesos ang rekomendado kan korte para sa temporaryong libertad kan suspek. Ang akusado sa presente nasa kustudiya ng Unyan kan Buhi Municipal Police Station para sa magkakadigong proseso asin disposisyon. Ang positibong resulta kan operasyon na ini naging posible ninhuli man kan magayon na relasyon kan kapulisan sa mga namamanwaan kan Buhi Camarines Sur. Padagos na nangangapudan ngunyan na ang PNP sa komunidad na dai magduwa-duwa na magtabang sa pagdul nin mga impormasyon sa saindang hipatura mapadapit sa mga nangyayaring mga illegal na mga aktibidad sa saindang mga barangay. Sa iba pang detalyes kan mga barata pa kita sa lado lokal. Mga tanod kan na barangay kan na Bakakay Libmanan na magdamlaga na nagmando kan na trapiko sa Maharlika Highway sakop kan sa indang lugar. Mike Gravito sa detalye. Huli naman sa dawang magkasunodan na aksidente na nairehistro dyan sa barangay Bagakay sa Banuaan kan Libmanan, Camarines Sur kung sa indo ang mga motorcycle rider na dahil na pinagpangaranan ang parehong nagsapo ni na pagkairidos sa indang mga lawas matapos na mabulsot sa dakulang lubak sa tinampong sakop kan Maharlika Highway, sakop kan barangay Bagakay na unambitan ng Banuaan pinagmarhay kan barangay council kan Bagakay, partikular kan sa indang mga barangay tanod na mag-aga o magdamlag na magmando kan bulos kan trapiko, partikular dyan sa may zona 4 kan Bagakay sa Banuaan kan Libmanan kung sa inigwa ni dakula asin hararom na lubak sa tinampo na nagkakausa kan mga aksidente. Pinagagibo kan mga barangay tanod ang pagbantay sa nasambit ng lugar, iyan tanganing mataunan ni na magkakanigong impormasyon asin mana nin direksyon ang mga biyahero na dai na mag-agi sa hararon na lubak tanganing sinda ang makalikay sa anuman na aksidente. Mientras tanto, ana duwang mga motorcycle rider na magkasunudan na nabulsot sa nasambit ng labot, ana tulos man na pinagdara sa Libmanan District Hospital, dyan manggiraray sa Banuaan kan Libmanan, Camarines Sur matapos na sinda ang agapan kan mga kabuhan kang MDRRMO dyan sa Banuaan kan Libmanan, Camarines Sur, pangapudan ngunyan kan Barangay Council kan Bagakay Libmanan, partikular sa DPWH na kung mapupwede maaksyonan ang nasambit ng labot tanganing dain na ini magkausa nin baga aksidente o rugnakon banggi asin igwa nin makukusog na pagbagunas nin oran. Para sa serbisyo publiko si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata kita sa lado lokal. Dai pa nga ni nakakabawi ang Julian B. Militon Elementary School sa nakaaging bagyong senting. Kanda ini magsapo ni na grabing baha. Alagad ini liwat na naman na pinagabaha ang nasambit ng lugar. Ini huli man kanda pagkakaigwa nin pagbulos kan uran kana nakalisa na aldaw bunga man kana habagat ana nasambit ng lugar an permina sa nga pega lalantop nin tubig sa kada minabagunas anda makusog na uran maski mayo ngani ninda bagyo nagpagibo naman digdi kana riprapa anda opisina mismo kanda City Hall alagad digdi mayo man lang nin kamugtakan anasambit ng riprap nin huli ta digdi narisa na nilantupan na naman nin tubig anda nasambit ng lugar nagahagad nin tabang ang mga residentes na digdi bugtakan nin maray na drainage anasambit ng lugar nin huli ta perming yaon sa peligro anda buhay kana mga residentes asin man nagkakaigwa nin problema sa paglaog kan na klase kan mga estudyante sa kada nagkakaigwa nin makusog na pagbagunas kan uran na nagre-resulta nin baha dyan sa may lugar kan Julian B. Militon Elementary School sa Concepcion Grande, Naga City. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Pistahan sa PNR, gigibon ngunya na aldaw. Bus o kaisminda sa detalye.
nakatalaan nagipuhon ngunyan na aldaw an opening kan pistahan sa PNR na konsain alas 9 na pagkaaga an nasampitan ng programa. Sa nasampitan ng program pagkatapos kan registration magkakaigwa kan mismo yaon an assistant manager na si Attorney Celeste Lauta asin an programa yaon man mismo si Engineer Giovanni Miranda Hinira, General Manager kana PNR mantang pag alas 10:20 pagkagayuman ang launching kan loyalty card na papanginutan ni Miss Gisely Hieronimo mantang magkakigwaman ng ribbon cutting kan exhibit sa nasambitan ng programa asin an ribbon cutting man kan basar sa nasambitan ng lugar asin ini an pinag-imbitaran ang publiko na magpasiring sa nasambitan ng aktibidad ningulitag kadakol subutin mga mabakal na sa nasambitan ng basar na primero subot ining mangyayari na magkakaigwan ng pistahan sa PNR. Dagdag na bareta sa lado lokalos karesmenta. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga parata sa lado lokal, pigdeklarakan Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA Bicol, an anom na banwaan sa parte kan probinsya kan Camarines Norte bilang drug cleared ini matapos man kan busising deliberasyon, evaluation asin man validasyon sa pagpapasunod kan mga kampanya asin programa laban sa illegal na droga, an mga banwaan kan Basud, Kapalunga, Santa Elena, San Lorenzo Ruiz, San Vicente asin Binsuns, ana i-record kan PDEA Bicol sa listahan kan mga drug-cleared municipalities sa Rion Bicol. Personal na iginawad ni Camarines Norte Governor Carte Dunga Padilla at nasampit ng onra sa pagbisto sa kada Chief of Police, COP kan mga municipal police station sigon sa Camarines Norte Governor Padilla ipinag-uugmaninda ang pagkakapasar kana nasambit na mga banwaan subot saludo siya sa dedikasyon asinda sa mga ginikibong lakdang kan mga kapulisan pati naman kan PDEA sa obhatong maging drug-cleared province and probinsya kan Camarines Norte asinda iba pang lugar sa Bicol Region kabalina ang probinsya kan Camarines Sur sa report kan PNP Bicol igwanin 260 mga barangay duman sa Camarines Norte ang na-record na drug affected kung sa inda 243 kan mga barangay gikan man sa naideklarana kan PDEA bilang drug cleared mantang 17 barangay ang natatada asin padagos pa na nagpapasairarom sa monitoring asin intervention sa pagpapasunod kan pinag-aapod na community-based drug rehabilitation program. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, mabugtak nin sarong opisina sa probinsya kan Catanduanes and Overseas Workers Welfare Administration OWA. Ini anda pinaga-anunsyo kanda OWA kana nagtalikod na aldaw kanda Biyernes basado sa OWA siniguro na subuot kan sa indang departamento sa paagikan sa indang sekretaryo na si Secretary Hans Leo Kagdak anda subuot OWA Administrator na si Arnel Ignacio bilang party kan sa indang kahagadan sa giribong budget hearing kan sinambit ng ahensya dahil pasarama na haluy na an OFW sa parte mismo kan Catanduanes sa kada igwanin problema kinakaipuan pang
lunad ni na barko pasiring sa parte mismo kana opisina kana owa digdi sa Bicol duman sa parte kan syudad kan na Legazpi. Tulos ang field office kan owa sa Catanduanes People Centers kay banan ang iba pang mga essential agencies na mayo pa nga opisina sa nasambit ng probinsya magigirumduman dahil pa sa nanaloy pinag-anunsyo kana nasambit ng opisina na haradi na subot na matapos ang konstruksyon na kanagbanggit ng edifisyo sa laog kan campus kan Catanduanes State University. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal. Nagpaluwas nin heavy rainfall warning ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration da ninuli kan namati ang nahabagat inilangkaw sa red warning level ang probinsya kan na Sorsogon. Pinaglalauman ang pagbaha alangkaw na tsansa kan pagku kan daga asin man landslide partikular na sa mga prone areas. Nakataas man ang orange warning level sa parte kan probinsya kan Albay. Pinagpapaingat ang gabos ninuli kan na posibleng paglangkaw kan level kan tubig na pwedeng gikanan kan ba ninhuli kani sinuspende ni Albay Governor Edsel Grego Lagmanda ang klase sa gabos na level sa parte mismo kan probinsya kan na Albay ninuli man kan na mamatian na raot nin panahon siring man nasa yellow warning level ang probinsya kan Camarines Norte asin Catanduanes kung sain pinaglalauman ang mas pangmarikas na paglangkaw kan tubig sa mga lugar na harani sa river channel o low-lying area. Mantang nagtaumanin patalid ang pag-asa na makakamati ni na pag-uranda ada probinsya kan Camarines Sur asin banda Masbate. Pinagpapaingat ang gabos ng mga dibotos asin mapartisipar sa man na klase nin aktibidad digdi sa laog na syudad ni Naga. Sa iba pa niya itong detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal. Tinututukan niya ni Camarines Sur Representative Congressman Elre Villafuerte ang plano kan Commission on Election o COMELEC na magpaluwas nin guidelines kasumpay man kan paggamit kan pinagaapod na artificial intelligence o ang pinagaapod na AI technologies na sa papaabuto na midterm eleksyon basado kay Congressman Elre Villafuerte. Maski na nga ni ang billionaire technology investor na si Elon Musk and may kadsadirikan social media platform na X digdi nagsusuporta sa pagbugtakan pinagaapod na regulation sa paggamit kanda AI basado sa National Conference of State Legislator. Ipinagpahayag ni Congressman Elre Villafuerte na nasa 40 states nasa Estados Unidos and prosopesto kana regulasyon sa AI. Sinabi ni Villafuerte na maging siya ang naging biktima kan pinagapod na cyber scam asin ginibuan ni mga picking Facebook account na nangangapudan ngunyan ang kongresista sa Facebook na digdi parauna ang mga picking account na initangani man na maiwasan ang pagkuriyat kan mga salang mga impormasyon na asin dai na magamit sa panluluko. Nangapudan man si Congressman Elre Villafuerte sa iyang mga barkada asin mga followers na i-report sa Facebook ang mga picking account. Isinusulong ni Villafuerte ang pagpasarkan House Bill 10567 na igwa ni Nobeto na digdi matawanin padusa ang mga producer asin distributors kan mga deepfake na audiovisual asin na audiovisual materials na day magtatrayong pong ibulgar sa publiko ang mga materialis na ini asin na deepfakes o ang pinag-aafod na AI altered presentation ang mga mabalga sa parte ka na nasambit ng ley papatawanin multa na nagkakantidad 2 milyones pesos sa gunang 5 milyones pesos.
Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Handog ng Pangulong serbisyo bastante para sa gabus. Maiwasan na pagdulnin ayuda asistensya handa para man sa advance celebration na kan ika-67 na kumpleanyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. anandog ng Pangulong Serbisyo nga sapat para sa lahat sa probinsya kan Camarines Sur. Ginibo anasambit ng aktibidad dyan sa parte mismo kan Cuarte Sports Complex kung saan nagtaunin ayuda sa abuton sa 2,800 na mga beneficiaryo kan tupad payout gikan sa Department of Labor and Employment UDOL, distribution kan hybrid rice as in fertilizers sa mga parauma gikan sa Department of Agriculture, asistensya gikan sa Department of Trade and Industry o DTI as in livelihood toolkit gikan sa Technical Education and Skills Development Authority o TISDA. Igwa ni manlain-lain mga exhibitors kana manlain-lain ng mga produkto sa luwas kan binyo farman sa diskwentong caravan kan DTI na paragibo sa 40 sports complex. Bilang representante kan presidente nagpartisipar asin presente sa nasambit ng aktibidad si Presidential Communication Secretary Cesar Chavez nasaro sa mga Bicolano na tubong tagadyan sa Banwan kan San Jose Camarines Sur sa live simulcast screening kan sinambit ng aktibidad. Nagtaunin minsay ang presidente sa mga beneficiaryo kan programa pinanginutan man ni Gobernador Luigi Villafuerte kay banan si 2nd District Congressman Elry Villafuerte ana mga opisyal kan mga ahensya kan gobyerno sa probinsya kan Camarines Sur sa pagtaunin mga ayuda sa 2,800 na mga beneficiaryo. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, tinawandoon ngunyan kanda sarong opisyal kanda research specialist na si Julius Maristila kana Philrice ang mapadapit man sa pinagapod na balance fertilization na sarong paagi sa pag-uuma o betong palangkawuna ang pag-ani ka na mga parauma na nagtatanom nin paroy gamit ang tama asin balancing kombinasyon na kung sa ina naggagamit kan pinagapod na organic as in inorganic fertilizer. Inilansar kani unbalanced fertilization strategy abunong swak tanganing mapangatamanan ang daga mantang digdi pinapalangkaw ang anikan mga parauma asin na piga bababa ang gastos sa bukid. Ang bagay na ni ang padagos na pinaglalansar asin na pinagtutukdo kan Departamento kan Agrikultura sa Kabikulan tangani man na makatabang sa dakulang ani kan mga parauma. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Arestado kanda mga miyembros kanda Philippine National Police o PNP anda sarok paga pusher dyan sa parte mismo kanda o digdi sa laog kanda probinsya kanda Camarines Sur. Dinakop kanda mga miyembros kanda Philippine National Police sa ginibong drug bypass operation dyan sa Barangay Marupit, Kamaligan, Camarines Sur anda sarong drug pusher alas 10 imidya kasubanggi. Ana grupo kada PNP kada Banwaan kada Kamaligan Camarines Sur nagsagibo kada pinagapod na anti-drug bypass operation na laban sa suspect na pinagbistong si Tun 43 anyos kada sinambit ng barangay. Nabakalan nini nin sarong plastic sachet na may laog nin shabu kan sarong pulis na nagsagin-sagin na pusher Vayer asin digdi
sa pagkapkap kan mga miyembros kan PNP sa lawas ka na sambit na nga suspetsado, ininakuanan pa nin duwang plastic sachet na may laog nga nin shabu na recover man sa suspect and drug by basmani na nagkakantidad 500 pesos. Ang suspect kulungunyad sa ifatura kan pulisya sa Banwaan kanda Kamaliganda mantang ngunya na pagkaaga isasampaan kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o ang pinagapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Yan mga tugangan ka teripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga bareta yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pavis. Ako po ang sendong para bareta si Junel Cuba. Mabalus po kan sa pong pagantabay. Salamat po. Mapasatuya pulugod an biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.